Good day po everybody. Ah, Ngayon po ay ituturo ko po sa inyo kung paano po ma-differentiate yung 10 karat sa 8 karat po at saka po yung 6 karat kasi halos magkakapareho po yan, no? Una po, syempre meron po tayong specimen ng 10 karat. Ito po yung 10 karat. Tapos ito naman po yung 8 karat. Ito naman po yung 6 karat, no? Ang una po nating ikikis-kis ay itong 10 karat, no? Ayan. After po niyan ay kikis-kis natin ang 8 karat, no? Yan. Pag tinignan nyo po, halos magkakulay po yan, no? Pag pinatakan nyo po yan ng acid, makikita nyo po yung 8 karat halos mabura na po. Yung 10 karat po ay nananatili pa dun sa bato. Yun, yung 8 po halos nagfe-fade na po siya eh. Ang ano po dyan, pagka po yung pinunasan po natin ng tissue, makikita nyo po, ito po. Ayun, pag pinunasan nyo ng tissue, yung 8 karat tuluyan ng nabura. Samantalang yung 10 ay nandun pa po. Nandun pa po sa may bato. Yan. Ito naman pong 6 karat, no? Pagka inano nyo po yan sa bato, no? Ito po ang pinakamababang karat eh. Pero kahit 6 karat lang po yan, ay mahal na rin po yan. Halos 3,000 na rin per gram yan. Pag pinatakan nyo, ayun, no? Halos konting-konti na lang siya, halos mabura na siya. Pero makikita nyo na meron pa rin siya, nandun pa rin siya sa bato, no? Ang para malaman nyo na talaga na gold po siya ay nalaman na po natin na tunay siyang gold. Para malaman po natin kung 6 karat siya ay patakan po natin ng acid, no? Pag pinatakan po natin yan ng acid, makikita nyo po, ayan, no? Ayan, no? Kumukulo na po siya yung 6 karat po. Ayan, no? Kumukulo na po siya. Kaya ang tawag po namin dito ay kulo. Ibig sabihin po niyan, 6 karat lang po siya. Ayan. Pero kahit 6 karat po, kahit 8 karat, kahit 10 karat, kahit mabababa lang po ang karat niyan, ay may value pa rin po yan. Mahal pa rin po yan dahil mahal po ang gold niyan. Tsaka matibay po yan kesa dun sa matataas na mga uri. Mas mababang karat po, mas matibay, lalo na pagka may mga bato kasi matitigas na po sila. Kaya lang nga po nangingitim sila pagka habang tumatagal ang panahon dahil mas marami na po yung halo nilang alloy, mas marami ng silver to tsaka copper. Nagre-react po sila lalo na sa mga natural na mga acid, gano'n, at sa mga pawis po, nangingitim po sila. Pero pag nilinis nyo naman po sila, okay na po ulit sila, maganda na po sila ulit. So, thank you po, thank you so marami. Sana may natutunan po kayo ngayon. Maraming salamat po.